Lord's Day, everyone. Magandang umaga po sa atin, Life of Church. Pwede niyo po munang batiin yung nasa katabi ng isang magandang umaga. At sabihin niyo sa kanila, I'm so happy to see you ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa na nandito ngayon. At sa oras na ito, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa ating panibagong series dito po sa Aklat ng Ephesians. Inaaniyahan ko po na buksan po natin lahat ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 1, verse 7 hanggang verse 10. So, atin po itong sama-samang basahin at inaaniyahan ko po ang lahat na tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Hindi na po nakita sa inyong mga Bible, sundan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dyan, verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as planned for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito kami po ay lubos nagpapasalamat, lubos na pinapapurihan ka, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli ibinigay niyo po sa amin upang bilang isang iglesia ay magkakasama na sumamba sa inyo sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka sapagkat ikaw po ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami magkakasama sa isang katawan, Panginoon. Ito ay sa pamagitan ng inyong ginawa para po sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka, Panginoon. At sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, samahan niyo po kami. Patuloy niyo pong pangunahan bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, kami po ay makonvict, kami po ay ma-rebuke, Panginoon, kami po ay ma-encourage na inyong salita na inyo pong ihahayag sa oras na ito. Itago niyo rin po ako sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw po yung makita at ang salita niyo, Panginoon, yung mamatawi sa ating mga labi. Salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Last week po, kung inyo pong naalala, tayo po ay nakarinig ng isang napakagandang mensahe mula sa ating Panginoon. Amen po ba? At ginamit po ng Panginoon sa mensahe na yan si Pastor Jonah. So we praise God for that. And alam po, yung pong message na yan na ating po narinig last week ay naging isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Naging isang paalaala sa bawat isa sa atin na everyday na dapat tayo lagi magpasalamat sa ating Panginoon. At doon pangalan po sa verse 3 to 6 na pinag-aralan po natin last week ay nakita na po natin kung paano, o narinig natin kung paano po tayo pinili, kung paano po tayo hinirang ng ating Diyos para sa kaligtasan at kung paano tayo napabilang bilang kanyang mga anak. Yun po yung isang bagay na napakagandang isipin. At sa passage na yan, nakita po natin doon sa verse 3 na pinag-aralan natin last week. Sa passage na ito, nakita natin na lahat ng ito, lahat ng bagay na yon na inihayag sa atin, reveal sa atin ng ating Panginoon, lahat ng yon ay kaloob lamang ng ating Diyos sa atin. Tama po ba? Amen po ba? Kasi mula pa lamang, before the foundation of the world, mga kapatid, ay pinili na ng Diyos ang mga taong kanyang ililigtas. Amen? Before the foundation of the world, pinili na ng Panginoon ang mga taong kanyang ililigtas sa pamamagitan ni Kristo. And again, once again, mga kapatid, lahat ng ito, gusto ko itong idiin sa bawat isa sa atin. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumampalataya sa Kanya. Lahat ng yan ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin na naniwala at sumamba at nagtiwala sa kung anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Mga kapatid, hindi ito ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil nakita ng Diyos na tayo ay mananampalataya sa Kanya. No, hindi niya yun binigay sa'yo, yung faith mo, yung kaligtasan, hindi niya yan binigay sa'yo dahil nakita ng Panginoon in future
na itong taong ito mananampalataya sa akin, so bibigyan ko siya ng kaligtasan. Hindi po ganun yung ginawang pagpili, pag-predestine ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Again, hindi po nakita ng Diyos, no, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yung kaligtasan na yon, hindi dahil nakita niya na tayo ay mananampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan, yung pong mga bagay na pinag-usapan natin doon sa verse 3 to 6, yan po ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil lamang sa Kanyang sariling kalooban, dahil lamang sa Kanyang sariling pagnanais, dahil sa Kanyang sariling desisyon. Wala po tayong parte doon sa bagay na yon. Wala po tayong parte sa bagay na yon. Yun po ay ayon lamang sa Panginoon. God did not give these things, our election, predestination, our adoption, and our salvation to us on the basis of things that we do or of what we are or who we are, but He accomplished all these amazing things for us solely on the basis of His sovereign choice and His sovereign will. Yan po yung isang katotohanan na hindi po natin kayang itanggi na nakasulat sa salita ng ating Panginoon, na nakasulat sa ating scripture na ating pong pinag-aaralan. At dahil sa napakagandang biyayang ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, that's why, mga kapatid, we should praise Him daily sa ating buhay. Kasi kung iisipin natin, hindi naman tayo karapat-dapat tumanggap ng mga bagay na ito. We should praise Him daily in our daily life because He sovereignly decreed these things for us to experience, for us to enjoy, and to be satisfied in Him. Yun po yung isang napakasarap isipin dahil po tayo ay binigyan ng Panginoon ng mga biyayang ito. No? And sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa ating pong passage na binasa kanina dito po sa Ephesians chapter 1 verse 7 to 10, makikita po natin na si Paul ay nagpatuloy po ng kanyang pagpapaunawa sa mga mananampalataya sa Efeso na itong kaligtasan na ito ay galing sa Panginoon lamang. No, naisabihin sa atin ni Paul that our salvation belongs to God alone. At wala nang iba. Our salvation belongs to God alone. Kaya again, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng kanyang sulat dito po sa mga Efeso, makikita po natin na yan po yung nais ipakita, yan po yung nais ituro, yan po yung nais na lubos na ipaunawa ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso at sa atin po sa mga mananampalataya po ngayon. At sa atin po yan, no, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, doon po sa ating passage, makikita po natin ang sinasabi po ni Paul. Malinaw po na sinasabi po dyan ni Paul. Binabanggit sa atin ni Paul dyan, tinuturo sa atin ni Pablo dyan, na ang salvation natin, our salvation is granted to us by God. Yan ay kaloob ng Diyos sa atin. Yan ay kaloob ng Diyos sa atin. Now, paano niya ito ibinigay sa atin? Paano niya ito pinagkaloob sa atin? That's the question. Paano niya ito pinagkaloob sa atin? So, una, ito po yung ating pag-aaralan. Una sabi po dyan, our salvation is granted to us by God in Christ Jesus. Our salvation is granted to us by God in Christ Jesus. In Ephesians chapter 1, verse 7, makikita po natin dyan, basahin po natin, in Him, we have redemption through His blood and forgiveness of our trespasses. Now, mga kapatid, if we look at sa ating pong mga Biblia, simula Genesis hanggang Revelation, wala pong ibang pinatutukuyan ng salita ng Panginoon, wala pong ibang sentro ang salita ng Panginoon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Simula Genesis hanggang Revelation, lahat ng yan ay revelation patungkol sa ating Messiah. Yan ay revelation sa atin para po sa ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, simula Genesis hanggang Revelation, makikita po natin that God created everything
through Christ and in Christ and for Christ, mga kapatid. And yan nga po mga kapatid ay patuloy pang pinatotohanan ng mga disipulo ng ating Panginoon. Patuloy ang pinaniwalaan at patuloy na inahayag sa atin yan ng mga apostles. Ang sabi po ni John, sa John chapter 1 verse 3, ano po sabi dyan? All things were created through Him, and without Him was nothing made that was made. So ibig sabihin, kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesus, wala pong malilikha, mga kapatid. Wala pong malilikha. Paano nilikha ng Panginoon, ng Diyos, ang sanlibutan? Through the Word, mga kapatid. At makikita po natin, John chapter 1 verse 1, doon po makikita natin that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun po yung sabi. Kung babasahin po natin yung verse 1 ng John chapter 1. And sabi dyan, and through the Word, meaning through Him, wala pong malilikha. And in Colossians chapter 1 verse 16, sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Colosas, for by Him, all things were created. Sa pamagitan po nino, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nalikha ang lahat ng bagay at wala ng iba. For by Him, all things were created in heaven. Buti pa si Zach, nag-a-agree sa akin, mga kapatid. Sabi pa dyan, kung itutuloy po natin yung verse, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through whom? Through Him, through Christ, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. All things were created through Him and for Him. And if all things is created through Him and for Him, ibig sabihin, even yung kaligtasan po natin, yan po ay nangyari, naganap dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang malinaw na katotohanan na sinabi ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Everything, lahat ng bagay has come into existence by the work of God through Christ and for Christ. Everything come into existence by the work of God through Christ and for Christ. It means, mga kapatid, also our salvation is also work ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos at wala nang iba. It's all work. Kaya yung salvation natin, yung title nga natin kanina, our salvation is really belongs to God alone at wala nang iba, mga kapatid. Ito ang naisapakita ni Pablo sa ating passage. Ang kahalagahan na maintindihan po nating lahat na ang lahat ng biyaya na ating pong naranasan, lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos ay dahil lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, walang bagay na ipinagkaloob sa atin ang Diyos na biyaya kung hindi dahil sa Kanya nag-iisang anak na si Kristo. Wala pong bagay na ipagkakaloob sa atin ang Diyos kung hindi sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi po natin mararanasan ang pagpapala ng ating Diyos kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo na iyong tagapagligtas. Hindi natin mararanasan ang mga biyayang ito kung hindi po dahil sa Kanya. Walang magaganap na pagpili, mga kapatid. Walang magaganap na pagpili at pagliligtas ang ating Diyos kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka maliligtas, mga kapatid, kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga sabi po ni Paul sa verse 3 pa lamang ng ating passage na ito na pinag-aralan natin last week, sa Ephesians chapter 1 verse 3, ano po yung sabi ni Paul simula pa lamang before niya i-discuss yung mga bagay nito. Sabi ni Paul, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who bless us in Christ with every spiritual blessing in heaven. So dito pa lang, verse 3, nilinaw ni Paul na lahat ng bagay na babanggitin ko sa inyo, sa sulat na ito, lahat ng ito ay galing sa ating Diyos at wala nang iba. No? And mga kapatid, kagaya nga po, speaking of spiritual blessing, ang tinutukoy po dyan, and the most beautiful blessing na natanggap po natin sa ating Panginoon is yung kaligtasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Tayo po ba ay grateful sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? I hope. No, sana. Grateful tayo sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Yan po yung napakagandang biyaya. The most beautiful blessing that we receive sa ating Diyos. Yan po yung ating kaligtasan. Because of Christ, dahil kay Kristo, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Dahil kay Kristo, ipinagkaloob ang ating kaligtasan sa pamagitan po. Again, hindi po dahil ito sa pamagitan ng desisyon natin or ng kalooban natin, kundi dahil lamang sa pagnanais at kalooban ng ating Diyos at wala na pong iba. So si Kristo lamang ang makakapagbigay sa iyo ng kaligtasan at wala na pong iba. Si Kristo lang yung kailangan mo sa iyong buhay para maranasan mo yung pagpapalang kaligtasan ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul in Acts chapter 4 verse 12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. That's very clear, mga kapatid. Wala pong ibinigay ang Diyos kung saan maaari tayong maligtas, kundi sa iisang pangalan lamang. Wala pong iba ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 14, verse 6, ano sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Except through Him. Mga kapatid, si Kristo lamang ang may kakayahang makapagbigay sa atin ng kaligtasan at wala nang iba. That's why our salvation is given to us by God in Christ alone. No? Bakit si Christ? Bakit kay Kristo lamang? Bakit si Kristo lamang yung tanging daan para sa ating kaligtasan? Dahil po sa kanyang ginawa para sa atin. Sabi po sa ating passage in verse 7a, in Him we have redemption through His blood. Pag sinabi pong redemption, mga kapatid, yan po ay kabayaran. Pag sinabing redemption, yan po ay ransom or katubusan. No? Yan po yung ibig sabihin ng redemption, mga kapatid. At dapat nating maunawaan. Kaya dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na yung kaligtasan pinagkaloob sa atin ng ating Diyos ay buo at kumpleto. Wala pong kulang sa ating kaligtasan. Wala pong kulang doon sa salvation na ibinigay, pinagkaloob, iniregalo ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Wala po tayong pwedeng idagdag sa salvation natin. Kaya kung naalala po natin, yung pinag-aralan po natin sa 5 solas, lahat ng yun ay alone with God. No? We are saved alone sa ating Panginoon. We are saved by grace through faith in Christ alone. Yun po ay kumpleto. Wala pong kulang sa kaligtasan na yun at wala po tayong may idagdag sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. At kasama po ng kabuuan ng kaligtasan na ito na binigay sa atin ng Diyos ay ang katotohanan na tayo po ay tinubos ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kristo mula sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Yan po yung isang katotohanan. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo mula sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan. Lahat po ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan.
Lahat po tayo ay alipin sa kasalanan, mga kapatid. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, Tayo po ay tinubos ng ating Diyos. sa pagkaalipin na yan. Alam niyo, meron po akong nabasang kwento. No, meron daw pong isang Mangingisda na gumawa ng isang napakagandang bangka para magamit niya sa kanyang pangingisda. Pero dumating yung time na nandoon nasa pampang yung kanyang bangkang ginawa. And then after that, meron po mga malakas na hangin at malakas na alon na dumating at tinanga yung kanyang isda. And then bangka. And then one time, ito pong mangingisda na ito, yung gumawa ng bangka na yun, nakita niya na binibenta yung bangka niya sa isang tindahan. No? Sakit nun. Diba? Yung isang bagay na ginawa mo, pinaghirapan mo, nakita mo sa isang tindahan binibenta. No? At kinausap niya yung nagtitinda and sabi niya, sa akin yan, ako yung may-ari niyan. Pero ang sabi po nung nagtitinda, nakapulot, hindi, kailangan mo tong bayaran. At alam niyo po ginawa niya, binayaran niya yung bangka na yun. Sa kanya naman talaga. Alam niyo, ganun din po yung pagtubos ng Panginoon sa atin. We are created by God, mga kapatid. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa ating Diyos. Pero dahil ganun na lamang yung kagandahang loob ng Diyos sa atin, tinubos niya tayo mula sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. Binayaran niya ang naging kabayaran, ang hinain niyang kabayaran para po sa ating mga kasalanan ay ang kanyang sariling buhay. Siya po ay namatay sa krus para sa atin. Ikaw at ako ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang walang dungis na dugo, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan niya tayo tinubos. Ganyan niya tayo ni-redeem mula sa ating pagkakasala, mula sa pagkaalipin ng ating mga kasalanan. Ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sabi po dyan, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, with not with perishable things such as silver or gold, but with precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Wow, imagine mga kapatid. Mula sa pagkaalipin natin sa ating mga kasalanan, tayo po'y tinubos ng Panginoon. At hindi po basta-basta yung ginawang pagtubos ng Diyos sa iyo bilang isang makasalanan dahil inialay ng ating Diyos yung kanyang sariling buhay, yung kanyang banal na dugo para ikaw ay tubusin doon sa krus ng Kalbaryo. In Hebrews chapter 9 verse 12, Jesus Christ entered once for all into the holy places, not by the means of blood of goats and calves, but by the means of His own blood, thus ensuring eternal redemption. So sa pamagitan po ng banal na dugo, na sigurado ng Panginoon yung katubusan niya para po sa atin. At itong katubusan na ito, hindi ito dito lamang. Sabi po dyan sa verse, securing an eternal redemption, mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 13 to 14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sin. Ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid, sa krus ang nagdulot sa kanyang mga pinili ng katubusan at kabayaran sa pagkaalipin sa kasalanan, mga kapatid. And kasama doon sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon, kasama dyan ay ang katiyakan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. The sure forgiveness ng ating sin, mga kapatid.
Ephesians chapter 1 verse 7a, ano po sabi sa verse natin? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. The forgiveness of our trespasses. Ibig sabihin mga kapatid, once that you are redeemed, then you also are forgiven. Once you are redeemed, you also are forgiven. Mga kapatid, tandaan po natin mabuti yan. Itanim po natin sa puso natin yan. But mga kapatid, let me remind you, this doesn't mean that you will live a sinless life. This doesn't mean, yes, ikaw ay niredeem ng Panginoon, then ibig sabihin yan, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin yan, mabubuhay ka sa mundong ito ng walang kasalanan or ng perpekto. Magkakasala po tayo, pero nandyan ang biyaya ng Panginoon, ang calling ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, once we fall sa sin, is to repent sa ating mga kasalanan dahil sa ating mga repent sa ating Panginoon dahil sa mga kasalanan na ginawa natin sa Kanya. Alam natin lahat yan. No? Dapat alam natin lahat yung katotohanan ito na kahit na tayo ay ligtas, kahit na tayo ay niredeem na, pinatawad na ng Panginoon, kahit na tayo ay naglilingkod pa ng tapat sa ating Diyos, kay Kristo, hindi natin maiiwasan na magkasala. And even Paul agrees and know ito pong bagay na ito. No? Kaya nga nandoon, biyaya ng Panginoon na binigyan si Paul ng thorn in the flesh kasi yun yung nagiging paalaala sa kanya na dapat ay magpatuloy siya na maging humble sa harapan ng Panginoon. And even sabi niya, I am the foremost, I am the chief of sinner, pero pinagkaloob sa kanya ng Diyos yung kapatawaran. Again mga kapatid, dahil sa kaligtasan at sa pagtubos na kanyang ginawa para sa atin, tayo ay nakatitiyak na tayong lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Pinatawad na yung mga kasalanan natin from the past, yung kasalanan natin sa present, and yung kasalanan natin sa future, mga kapatid. Pinatawad na yan ng ating Diyos. Binayaran na yan ng ating Diyos. Kinalimutan na yan ng ating Diyos. In Psalms chapter 103 verse 12, for as far as the east is from the west, so far does He remove our transgression from us. Micah chapter 7 verse 19, He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. And in Hebrews chapter 8 verse 12, ang sabi po ng ating Panginoon, for I will be merciful towards their iniquities, and I will remember their sins no more. Ang sarap pong isipin na bilang isang taong rebellious sa Panginoon, na bilang isang taong makasalanan sa harapan ng ating Diyos, ganito yung ipinagkaloob niya sa atin. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung kaligtasan sa atin. Ibinigay niya yung katubusan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong lubos na magpasalamat sa ating Panginoon sa ginawa niya sa bawat isa sa atin because God gave His salvation po sa bawat isa sa atin in Christ alone at wala na pong iba. Pangalawa mga kapatid, our salvation is granted to us by God on the basis of His grace. On the basis of His grace at wala na pong iba. Ephesians chapter 1 verse 7b and 8a, sabi diyan, according to the riches of His grace, which He lavished upon us. Wow! Mga kapatid, katulad na sinabi ko sa inyo sa bawat isa sa atin kanina, hindi natin na-acquire itong mga biyayang ito ng Diyos sa atin dahil sa kung anong ginawa natin or dahil deserving tayo na makatanggap nito. Hindi yan pinagkaloob sa atin dahil naging mabuti ka sa harapan ng Diyos.
Again, remember, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Diyos. But we receive all this spiritual blessing or this divine blessing dahil He gave it to us according sa malalim, malawak, sa mayamang biyaya ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. He gave it to us according to the riches of His grace. He gave it to us according to the riches of His grace. Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, na ang grasyang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay lubos na nag-uumapaw. Yung grasyang pinaranas niya sa'yo, ay nag-overflow, mga kapatid, para sa atin. Ang kanyang kagandahang loob ay higit na mas malawak, mas malalim, mas malaki sa kasalanan na meron tayo. Kaya na-overwhelm ng grasya ng Panginoon yung sin na meron tayo. Na kahit ano pa yung kasalanan na ginawa ginawa natin sa harapan ng ating banal na Diyos, kaya niya tayong patawarin dahil ang grasya niya ay higit na malawak at malaki kaysa sa mga kasalanan na ginawa natin sa Kanya. At yan yung pinagkaloob niya sa iyo, kapatid. Yan yung ibinigay niya sa iyo. Hindi ka deserve tumanggap ng biyaya na yan. You're not deserving to receive that grace, that overflowing grace, mga kapatid. No one is deserving. Walang deserving. Pero patuloy na binigay sa atin ng Panginoon dahil nais Kanyang iligtas. The riches of God's grace is exhaustible. It is boundless and it is all sufficient. They meet all our needs. And the riches of His grace include, mga kapatid, free and full forgiveness of sins. It is complete reconciliation with God. It is complete reconciliation with God. Sabi po yan ng isang preacher. Ganyan po kalaki at kalawak ang grasya ng Diyos sa atin. Kaya pinagkaloob niya ito, o kaya pinagkaloob niya para sa atin mga makasalanan ng bagay na ito. At hindi lang ito basta binigay sa atin. Ang sabi po ng passage, ng verse natin, sa verse 8, which He lavish upon us. Which He lavish upon us. Ano po ibig sabihin ng lavish? Pag sinabi pong lavish, yan po ay labis-labis. No? Gets mo naman, no? Yan. Pag sinabing lavish, mga kapatid, yan po ay sobra-sobrang grasya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At dahil po sobra-sobra yung grasyang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kayang-kaya nitong pawiin ang labis na galit at puot ng Diyos para sa ating mga kasalanan. No? And dahil nga po sa pag-ibig at sa labis na grasya ng Diyos, sa bawat isa sa atin, ito po ay nagresulta ng pagkakaloob ng Diyos ng Kanyang naghihisang anak na si Kristo para po maging kabayaran ng ating mga kasalanan. In John chapter 3 verse 16, which alam ko po na memorize ng karamihan sa atin, sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only Son so that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ganyan, yan po yung naging resulta nung riches ng grace ng Panginoon which He lavished upon us, resulting by giving up His Son, dying on the cross for your sake, for your salvation, for your redemption, and for the forgiveness of our sin. Sabi po ni Paul kay Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 13 to 15, sabi diyan, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus.
The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ came into the world to save sinner, of whom I am foremost. Even yung pong si Paul na kiniklaim niya sa kanyang sarili, ako yung leader ng mga makasalanang tao. Ako yung pinakamakasalanang tao. But look at me now. Nakaranasan ko yung grasya ng Panginoon, iniligtas ako ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Mga kapatid, again, once, kailangan po natin patuloy na remind yung sarili natin. I am not deserving of this grace. Pero thank you, Panginoon, dahil iniligtas mo ko. Thank you, Panginoon, dahil pinili mo ko at ipinaranas mo sa akin ang grasyang ito ng lubos-lubos. You granted my salvation sa pamagitan ng iyong grasya. Now, pangatlo, our salvation is granted to us by God by revealing the truth. Our salvation is granted to us by God by revealing the truth. Sa ating pong passage, Ephesians chapter 1, verse 8 to 9, sabi diyan, in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. Ano yung mystery ng will ng Panginoon? That is the revelation of the gospel. Yung po yung pagkaunawa sa kaligtasang ipinagkaloob ng ating Panginoon. Yung po yung mystery na binabanggit po dito ni Paul. And sabi ni Paul, with wisdom and insight, ito po ay pinakita, pinaunawa sa bawat isa sa atin. So ibig sabihin, yung grace, yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon, never natin yung mauunawaan unless ito ay in-reveal sa atin, ipinaunawa sa atin ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, tayo ay lubos na magpasalamat sa ating Diyos sa biyayang kaligtasan na ito, na pinagkaloob niya sa atin sa pamagitan ng paghayag niya ng katotohanan ito sa bawat isa sa atin upang maunawaan na tayo bilang tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na kailangan natin ng tagapagligtas, na kailangan natin ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan at para sa ating kapatawaran. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, ang ating mga mata ay bulag sa katotohanan. Dahil sa kasalanan ng mga mata natin ay bulag sa katotohanan. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, never natin hahanapin, never natin mahuunawaan, never natin makikita ang katwiran at kabanalan ng ating Diyos. Because of our sin, mga kapatid. At yan po ay malinaw na sinasabi na sa atin ng salita ng Panginoon na lahat tayo ay makasalanan sa Kanyang harapan. In Romans chapter 3, verse 10 to 11, none is righteous, no, not one. No one understand, no one seeks God. Hindi po ako may sabi niyan. Ang salita ng Diyos ang may sabi niya na kung ikaw ay makasalanan, you will not understand and you will not seek God, mga kapatid. In Ephesians chapter 2, verse 1, which pag-aaralan din to natin sa mga susunod na araw or na linggo, ang sabi po dyan, and you were dead in your trespasses and sin. So kung tatanungin ko kayo, mga kapatid, paano mauunawaan ng isang patay, paano makikita ng isang patay ang katotohanan ng Diyos? That's impossible, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa madaling salita, bilang mga makasalanan, wala tayong kakayahan maunawaan ang katotohanan ng kaligtasan sa sarili nating kapaparaanan, sa sarili nating kakayahan. Kung hindi gagawa ang Diyos sa buhay natin at ipapakita sa atin at ipaiintindi sa atin ang misteryong ito, hindi natin ito makikita. Again, mga kapatid, wala tayong kakayahan makita ang bagay na ito dahil tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil tayo po, mga kapatid,
Dahil inihayag sa atin ng Diyos at ipinakita sa atin ng Diyos at ipinaunawa sa atin ng Diyos ang kaligtasan, ang kanyang kaligtasan, kaya tayo ay nanampalataya sa kanya. Kung hindi po kumilos ang Diyos sa puso natin, kung hindi niya binago yung puso nating bato, hindi po natin makikita yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natin mauunawaan yung kaligtasan na binibigay niya sa'yo. At hindi po tayo mananampalataya sa Diyos kung hindi niya binago yung buhay natin. Kung hindi niya una tayong tinawag para maniwala sa kaligtasan, sa ginawa ni Kristo doon sa krus para sa atin. Hindi natin kayang intindihin yung mystery nito. This mystery will always be a mystery for us if God did not intervene sa buhay po natin. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 26 to 28, the mystery hidden from ages and generations, but now revealed to His saints, mga kapatid. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So paano mo naintindihan? Because Christ is in you. Sarap. Isipin po ng katotohanan na ito. It was hidden to us for a very long time, but now it's revealed para sa atin because of Christ, the hope of glory. Romans chapter 16, verse 25 to 27, now to Him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed, and through the prophetic writing has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith to the only wise God, be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. So kaya mga kapatid, yung kaligtasan natin, yung katotohanan, yung misteryo ng katotohanan ito, ng gospel ng Panginoon, never mo yang mauunawaan. Kahit ilang beses mo pa yang paulit-ulit na marinig, kung hindi ko kilos ang Panginoon sa'yo, hindi mo yan maintindihan. Kaya mapalad ka kung nandito ka ngayon at naririnig mo yung katotohanan ito, dahil alam ko, kung naunawaan mo, naririnig mo ang katotohanan ito, then ako'y naniniwala at nananalangin na ikaw ay mag-respond sa tawag na ito ng Panginoon. Maniwala ka sa misteryong ito, sa katotohanan ito na i-reveal sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. And lastly, mga kapatid, our salvation is granted to us by God. For what purpose? For the sole purpose of His glory. Wala nang iba, mga kapatid. Lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, lahat ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, yung simula sa kanyang pagpili, sa kanyang pagtakda sa mga taong maliligtas, hanggang sa pag-adapt niya sa atin bilang kanyang mga anak, hanggang sa pagliligtas niya sa atin, sa pag-redeem niya sa atin, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon para sa atin for His glory alone. Again, mga kapatid, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka iniligtas ng Diyos? Sa kabila ng iyong mga kasalanan sa harapan niya, bakit niya pinili? Bakit kanya pinili at bakit kanya tinawag sa kaligtasan? Kahit na ikaw at ako ay hindi karapat-dapat sa kanyang grasya, sa palagay mo, bakit niya ipinagkaloob ito sa atin?
Bakit natin naririnig ang katotohanan ito ngayon? Of course, para tayo ay maligtas, and of course, para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kapurihan. Again, mga kapatid, binigay ng Diyos ang lahat ng biyayang espiritual na ito sa pamagitan ni Kristo upang tayo bilang mga makasalanan ay walang maipagmalaki sa Kanya, upang siya lamang yung makakuha lahat ng glory. Kasi yun yung deserve ng ating Diyos. Kasi wala naman tayong ambag. Wala ka namang ambag sa kaligtasan na binigay sa'yo ng Diyos. Sabi nga, ang ambag mo lang, kumbaga ang ambag mo, ang ginawa mo lang is yung nagkasala ka. Ang ginawa mo is makasalanan ka sa Diyos. Again, wala tayong ambag sa kaligtasan binigay sa atin ng Diyos. Upang wala tayong may pagmalaki sa Kanya, upang siya lamang yung mag-glorify sa buhay natin. Siya lamang yung bida doon sa salvation na ibinigay niya sa atin. Simula pa lamang ng una, mga kapatid, simula pa lamang ito na ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yung plano ng Diyos? Sa ating passage, sabi diyan, according to His purpose, which set forth in Christ as planned for the fullness of time, to unite all things, things in heaven and things on earth. So, at the end, mga kapatid, lahat ng Kanyang iniligtas, lahat ng bagay sa mundong ito ay magkakaroon, mag-unite, magiging isa upang magbigay ng glory sa ating Diyos. At tayo na Kanyang iniligtas ngayon, we have a chance and privilege to give Him glory ngayon habang nandito pa tayo para sa mga susunod na panahon, araw, pagbalik ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ay kumbaga praktisado na tayo. Dahil pagdating ng ating Panginoong Hesus, wala na tayong ibang gagawin kundi glorify lamang natin ang ating Panginoon. Ang goal niya, mga kapatid, ito po yung plano ng Diyos sa atin, to redeem all things in Christ for His glory. In Colossians chapter 1, verse 20, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Paano? Yan pinag-isa, i-unite through His blood, mga kapatid. So bottom line, mga kapatid, as people who become or became the beneficiary of His free gift of salvation, praise Him and glorify Him. As people who became the beneficiary of His free gift of salvation, praise Him and glorify Him. And bilang application po para po sa bawat isa sa atin, as believer, mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, as believers, know Christ deeper in your life as your beloved Savior. Know Christ deeper in your life as your beloved Savior. Always be grateful to God for the grace that He showed or bestowed sa atin and for the truth that He revealed to you in Christ. As believers, glorify God in your life daily by living a righteous life and with obedience to Him. And lastly, mga kapatid, let us all proclaim this wonderful truth, this overflowing grace to others. Let's share the gospel. Let us proclaim His goodness. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, purihin ka sa oras na ito. Lord, napakasarap isipin, Panginoon,
na kami po ay pinagkalooban nyo ng grasyang hindi po namin kayang ikumpara sa anumang bagay. Ng grasyang ito, ang kaligtasang ito, ay binigay sa amin hindi dahil sa kung sino kami, hindi nakabase sa kung anong ginawa namin, kundi dahil sa kung sino at kung ano at kung anong sakripisyo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa amin. Dahil kung nakabase po ito sa kung sino kami, kung anong ginawa namin, there will be no salvation, Panginoon, para sa amin. Kaya salamat, Lord. Salamat, kinahabagan niyo po kami. And Lord, help us, Lord, na patuloy na mabuhay, na patuloy na hinahayag yung kaligtasan niyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. To you we give, Panginoon, all the glory and honor. In Jesus' name, amen.